Para sa ating mga Pinoy, kapag sinabing maalat, hindi lang ito simpleng lasa ng pagkain. Bilang isang bansang binubuo ng mga isla at napapalibutan ng tubig dagat, nakatatak sa buhay at kultura natin ang biyayang lasa ng alat. At lahat yan, nag-uugat sa pinakasimpleng anyo ng lasa ng alat, ang asin. Ang salt kasi is a very important mineral, no? Iniisip natin kasi it's pleasurable to the mouth. Pero salt also is a vessel for delivering minerals to the body. Kaya, when you eat with natural salts, not only do you get the saltiness, but you also absorb mga important minerals sa kailangan ng katawan, calcium, magnesium, and other stuff. One thing that salt does sa pagkain is it brings out not just the saltiness, pero that the salt brings out the natural flavor of food, di ba? Kahit saan ka pumunta sa mundo, ang salt is very important. And even sinasabi nga nila yung history ng salt. Pag sinabi mong yung salary natin, galing sa salt. Because before, in the olden times, people were paid in salt because it had so much value. No? Kasi especially noong mga panahon ni Alexander the Great, ano yung value ng asin? Hindi lang nang magpapasap ng pagkain, pero kailangan ng mga warriors sila because without salt, the muscles, the body will not be able to function properly. Siguro sa panahon ko, di ba, sinasabi nila, kahit magdildil lang ako ng asin, di ba? And we think it's very lowly for that. Pero alam mo, kahit asin lang yung inuulam, nung panahon na yon, it was natural salt filled with minerals. So kahit na kanin at saka asin lang yung kinakain, there is nourishment and it is healthy. Malaking bahagi talaga ng pagkaing Pilipino ang asin. Patunay dyan ang sari-saring pamamaraan nating mga Pinoy ng paggawa ng asin na matatagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Gaya ng minsang nakilala nating asin sa buyo sa Zambales. At kapag napadpad ka sa isla ng Bohol, matatagpuan mo ang isa sa mga pinakakakaibang anyo ng asin, ang asin tibuok na ginagawa sa bayan ng Albuquerque. Dito nakilala namin si Ma'am Veronica at Sir Nestor ng asin tan-inong kung saan ginagamit pa rin nila ang pamamaraan ng pag-aasin na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Sa simula po ng forefather namin, yung tatay sa mother side namin, and then binigay niya sa tatay namin. Nag-umpisa yung tatay namin mga 1940s. Then yung forefather namin is 1800s yun. Nung matanda na yung tatay namin, na hinto yun by the year 1980s. By the year 2010, naisipan ng kapatid namin yung youngest brother sa tatlong magkakapatid na lalaki. Siya talaga ang may passion na ibalik yung paggawa ng asin tibok. Kasi alam niya kung gaano kahirap, anong sakripisyo yung ginawa ng tatay namin. Kaya sabi niya, kahit na hindi pa kilala yung asin tibuok, kahit walang pera sa asin tibuok, and then kinumbinsin niya si Nong Nestor. At first, si Nong Nestor ayaw niya kasi sobrang laborious talaga. And then walang pera. Kasi pang barter lang po ng palay doon sa Bukirin yung asin tibok noon. Kadalasan lang po nang gumagamit ng asin tibok is yung mga farmers. Kasi pang padila nila ng mga kalabaw, baka for farming. And then pang dikdik ng nilugaw sa mga low class family. Labor-intensive at matagal na proseso ang paggawa ng asin tibuok. At dahil dito, konti na lang ang mga nagpapatuloy sa paggawa nito dito sa Bohol. Yung paggawa ng asin tibok, yung unang panahon, talagang sobrang hirap. Kasi mano-mano po, wala tayong magagamit na masasakyan or mekanismo na magbibigay ng parang maging magaan yung paggawa ng asin tibok. Lalo na yung tulad ng pagdala ng mga kahoy or mga panggatong doon sa itaas, ang dalhin dito, yung paghahakot ng bunot or coconut husk, talagang karga-karga ng shoulder ng tatay namin yun. Nasaksihan ko mismo ang proseso ng paggawa nito sa aking pagbisita sa Bohol. At di mo maiiwasang mapabilib talaga sa dedikasyon ng mga taong pinapanatiling buhay ang traditional artisanal salt na ito. Sa umpisa talaga, maghahakot ka ng coconut husk at isusok mo yan.
for 3 to 4 months bago siya hanguin at i-chop. Nilalagay doon sa pan or paril. Natural seawater papasok doon sa paril. Yung high tide papasok. And then kaya natural siyang nasusok yun sa seawater. And then magagather din ng mga panggatong, yung mga mga sanga ng puno. Mataas na panahon na kailangan i-sakripisyo mo para kasi for 3 to 4 months sa umpisa, maghihintay ka na masusok talaga ng gusto yung coconut husk doon sa paril bago mo hanguin at saka i-chop. And then kung mariready na po yun lahat, ayun po, mag-umpisa na po yung burning process. After that, ilalagay natin sa filtration. I-filter natin yung hardened husk. And then for 1 day also na mag-filter, preparation for the cooking time already. And then cooking time, another preparation for preparing the clay pots sa pugon. Almost 7 to 8 hours ang pag-cook po. Dire-diretso po. And then, hayaan yon overnight, kinabukasan, hanggang kaya na yung mahawakan yung clay pot na hindi na sobrang init. Yan po, kunin na po at linisin. Sa kabila ng marami pa nating ibang pamamaraan ng paggawa ng asin mula sa iba pang bahagi ng Pilipinas, isa ring realidad na tila unti-unti na rin nakakalimutan ng mga ito. Napakaalat ang katotohanan ng asin sa Pilipinas dahil we import over 90% of the salt consumed in the Philippines. No? Kasi tayo, archipelago tayo, hindi na natin kayang mag-produce ng sapat na asin para sa ating consumption sa Pilipinas. May batas kasi tayo na nagpo-prohibit ng pagbenta ng natural na salt. No? Yung salt na ginawa mo galing sa dagat or other sources, hindi siya pwede kasi illegal siya because it has to be iodized for health reasons. So, yun ang batas natin, salt law, bawal ang magbenta ng natural salt. Lahat ng asin natin dapat maging iodized. Ngayon naman, sa larangan naman ng export at manufacturing, nare-reject din yung produkto natin na may asin dahil ang iodine or ang pag-iodize ng salt dito sa Pilipinas is not acceptable kasi hindi siya healthy para sa tao. So napakalaking irony, no? Ang hilig natin sa asin pero hindi natin kontrolado ang supply natin. At number 2, hindi pala talaga siya proven na healthy yung paglagay ng iodine kasi kinokontra din siya ng ibang mga bansa. Sa kabila nito, may mga komunidad at pamilya gaya ng kina Ma'am Veronica at Sir Nestor na patuloy pa ring pinapahalagahan ang mga minanang tradisyon sa paggawa ng asin at pinagsisikapang ipakilala ito sa mundo. At para bigyang pugay ang dedikasyon ng mga taong patuloy na gumagawa nito, so habang busy-busy yung team nila, Ma'am Veronica at saka nila Sir Nestor na gumagawa, isa sa very key ingredient na gagamitin ko dito sa niluluto natin, ipe-prepare ko muna yung ibang ingredients natin. So yung ating pusit, hiwain lang natin into portion size. Kung gagawin nyo man to sa bahay, this is optional. Maglalagay lang tayo ng bell pepper, magkaibang kulay, syempre. For this recipe, ito yung isa sa mga dishes na in less than 5 minutes, pag na-prepare mo na lahat, maluluto mo na yung putahe. So basically, you just need your pan ng sobrang mainit. Kasi mabilisan lang ito. And of course, you want na mainit na yung ating pan para lang din ma-retain mo yung perfect texture ng ating squid. Tip lang din, para lang siguro mas consistent yung produktong ilalabas mo when it comes to pusit, basically inuuno kang iluto yung kanyang ulo. As you notice, iba yung structure niya, iba yung itsura niya, and yung thickness ng ulo. So, may tendency ito pag sinabay-sabay mo sila is ma-undercook yung inyong yung part ng pusit na yon. Kaya yung small attention to detail lang na imbes na pagsabay-sabayin natin siya, unahin nyo siguro mga around 2 to 3 minutes bago nyo isalang yung rest na parte ng ating pusit. Nakisalang lang ako dun sa pugon na ginagamit nilang pangluto dun sa kanilang asin tibuok dahil yung butane natin dun medyo nahihinaan ako eh. So at least, sabi ko nga kanina, kailangan kasi mabilisan yung luto.
perfect source ng malakas na apoy. Masasabi nating labor of love talaga ang asin tibuok. At ngayon, sa tulong na rin ng social media, unti-unti na ulit itong nakikilala ng marami. Tila isang magandang pangitain na sa kabila ng mga challenges na kinakaharap ng salt industry sa bansa, patuloy na mapapanatiling buhay ang isa sa mga asin na sumasalamin sa pagkahumaling nating mga Pinoy sa lasa ng alat. Sobrang happy po ako kasi nang dahil sa asin tibuok, marami na po akong lugar na puntahan, libre po. Ito din po ang legacy na pwedeng maiwan-iwan ko doon sa anak ko or sa pamilya namin. Kapag bumisita ka sa iba't ibang mga bayan dito sa Pilipinas, hindi mawawala sa bawat palengke ang mga nagtitinda ng samot-saring klase ng mga dried fish. Mula sa tuyo, daing, danggit, tinapa. Nasa mga probinsya ka man sa Visayas at Mindanao o maski sa mga gilid ng highway sa norte, di ka kukulangin sa dami ng mga uri ng dried fish na pagpipilian. Patunay ito kung paano natin nagagamit ang asin para pahabain ang buhay ng mga sariwang huli natin mula sa dagat. Ito yung part ng La Union na yung stretch to, mahaba tong stretch na to na alam mong nasa Santo Tomas ka na. Kapag breakfast na yung amoy. Alright? Sir, kilo na dati ngayon? Kilo na lang ito, bali 450 to 1/4 na. 450. Ang salt kasi is also used as a preservative. Kaya ginagawa natin pag malaki yung ani sa 'di ba, sa mga tabing dagat, mga tuyo, bagoong, mga whatever na klase mga fermented fish or whatever, salt is a preservative though. It's antibacterial. Aside from giving flavor, it's also very important in texture development of food. So may technical use ang asin maliban lang sa alat at preservatives. Isa si Chef Tatong sa mga aminadong big fan siya ng dried fish products ng Pilipinas. At ito ang inspirasyon niya sa napakadaling putaheng ibinahagi niya sa atin. Uunahin lang natin yung anting pagprito ng ating daing na bisugo. At ito siya, binanlawan lang ng konti para matanggal yung mga excess salt, no? Para hindi masyadong maalat. Ito, prito natin hanggang maging medyo tostado. So, yung ginagawa lang natin dito, pinapadami lang natin yung ating pwedeng maulam by combining these two ingredients, main ingredients. Ito, prito lang natin. Ito, tatabi na natin yung naprito natin na daing. Kasi lulutuin pa natin siya ulit with our kamatis. Mahilig ako sa maalat kasi I think very Pinoy talaga yung love ng maalat na pagkain. Yung pinagprituhan natin ng ating daing, hindi yan masasayang dahil ito yung magiging base natin ng ating sarsa, no? Gisa lang tayo ng konting bawang at sibuyas. At dahil kinamatisan nga yung tawag dito, kailangan natin ng maraming hinog na kamatis. Yan. Lalagyan ko ng konting sugar to balance. And now, lalagyan natin ng konting toyo for color. No? So, iba-ibang forms of alat yung hinahalo natin. Hindi asin yung gamit natin, kundi yung alat ng ating daing at alat ng ating soy sauce or patis para magkaroon ng umami. No? Lalagyan din natin ng konting suka. No? So, ang ginagawa natin dito, binabalance lang natin lahat. Hindi natin pinapaasim, hindi natin pinapaalat or pinapatabis. Ginagawa natin, binabalance lang natin yung flavors para maging sobrang masarap. Yan. Kung gusto nyo maging maanghang, lalagyan natin ng konting sili. Yan. And ngayon, pwede na natin ilagay yung ating
na prito na kaninang daing na bisugo. Ayan, oh. Cook together. So, mangyayari dito, yung bisugo magkakalasa ng kamatis. Ang kamatis maglalasang daing. Diba? So, nagbe-blend na sila. So, ito, very typical of Filipino food, yung pag-blend ng flavors ng ating mga ingredients. Lagyan natin ng konting tubig para mag-stew. No? Gusto nating i-stew. Maluto pa siya ng konti. Konti lang na tubig. Then, hahayaan lang natin tong kumulo. No? Yan, oh. Luto na siya, oh. All the foods of the world is really dependent on salt. Because without salt, there will be no flavor in your food. Without the salt, you will not be healthy because it is a carrier of all the minerals that is needed for your internal organs to function properly. Kapag pinag-usapan ang lasa ng alat, syempre hindi mawawala sa listahan ng mga paborito nating pagkain ang itlog na maalat. Bago pa man maging trending nito mga nakarang taon lang ang iba't ibang pagkain may salted egg flavors, regular na bahagi na ng hapagkain ng Pinoy ang itlog na maalat. At dito sa Victoria, Laguna, nagkaroon tayo ng pagkakataong bumisita sa pagawaan ng isa sa mga sikat na brands ng itlog na maalat, ang Mr. Duck ng tindahan ng itlog ni Kuya. Ang tindahan na itlog ni Kuya ay nag-umpisa noong 2006. Pero nasa pag-iitikan na kami, 1984 pa. Kaya lang siya nag-umpisa ng 2006 kasi hindi ako makakita ng magandang itlog na maalat sa market. Kaya nag-decide na ako na magproseso na rin kami ng sarili namin. At yun nga, ipinanganak na ang tindahan na itlog ni Kuya. Ito galing sa farm, so sinosort na nila ngayon kung alin yung mga pwedeng itubog. Kasi dito pa lang may quality control na kami. Tinatanggal na namin yung mga crack bago nila itubog ngayon dito sa maalat. Bakit? Para pagka may kasi merong crack at itinubog mo, doon nag-uumpisa yung mga bulok. Ito ay pinagsamang putik at asin. Tapos ilalagay nila dito sa drum, nilalagyan nila ng putik, ang tawag doon curing, magtatagal dito sa drum na to ng 15 days. Ito yung first stage. Ang tao, ang hinahanap nila sa itlog na maalat, yun daw malangis. Kaso kasi, pag masyadong malangis ang isang itlog na maalat, masyado nang maalat yon. Nakilala ang Mr. Duck sa hindi siya ganon kaalat. Dati kasi kinalakihan natin ng itlog na maalat, literal na maalat, di ba? Kung mapapansin nyo, ang mga tao ngayon, kahit dito sa Pilipinas, although medyo delayed na nga na, nagiging health conscious tayo. So ngayon, dahil nga dun sa ginawa naming improvement ng salted eggs namin, pwede kahit bata kumain ng itlog na maalat. Ang duck is mas mababa ang cholesterol niya kesa sa mga chicken, sa mga quail. So after 15 days ng curing natin doon, ito na yung second stage natin. Ito na yung tinatawag ng washing. Puhugasan na natin lahat yan para matanggal yung putik prior sa talagang washing natin. So after nung ating pre-washing na yon, eto na ngayon yung tinatawag nating third stage na isa-isa lang hinuhugasan yung itlog. Kung mapapansin nyo, napakalinis ng finished product natin. Nililinis nila isa-isa para pagluto natin, talagang sobrang linis na talaga ng shell ng itlog. Eto na ngayon yung susunod nating stage. Ang tawag dito ay candling. Dito, pinapakita namin na hinihiwalay na namin yung pangit na quality at saka dun sa good quality. Kaya in that way, makikita nyo talaga na lahat ng produkto na itlog ni Kuya, ng salted eggs, talagang may quality control. Pagkatapos natin dun sa candling, dito na tayo ngayon sa cooking stage. Ilalagay na ng aking tao dito sa mga tray. Dito sa tray na to, inilalagay para ilalagay na sa steamer. Pagkatapos ng steaming, susunod na doon, papalamigin na natin yung mga itlog. Papalamigin yon siguro mga 1 oras bago ang susunod doon is yung sorting na. Isosort kasi sa amin, sa itlog ni Kuya, may sorting kami ng itlog, may sizes kami. Binibenta namin siya ng medium, large at saka XL. Pagkatapos ng sorting, branding na. Kung mapapansin nyo, yung itlog na maalat natin, may sticker. Modesty aside, dinadala na itong aming produkto, may mga consolidators ako, dinala na to sa San Francisco, dinadala to sa Hawaii, sa Dubai, nadadala na to. Yung mga buyers namin, dinadala siya sa Canada na ilalabas nila kasi nga branded siya.
Kung titignan, mukhang napakasimple ng proseso. Pero ang resulta ng mga ginagawa nila dito sa tindahan ng itlog ni Kuya, nakakapaghatid ng saya sa panlasa. Kaya maski ako, naiengganyong magluto ng mga putaheng ibinibida ang lokal na produktong ito. Isang food experience na masasabi kong Pinoy na Pinoy talaga. Bukod sa pampalasa at paggamit ng asin bilang preservative sa karne at isda, mahahanap mo rin ang dominanteng lasa ng alat sa pagkain Pinoy sa iba't ibang uri ng sausawan at condiments na ginagamit natin araw-araw. Tayo as a Filipino, pag sinasabi mong maalat or salty, iniisip talaga natin yung mga hinahalo natin sa ating sausawan. Patis, toyo, bagoong. Napaka-wide ng array ng salters available to us, no? In the Philippines or around the world. And pag nagluluto kasi tayo, what we want to build is not just one note. Pag sinasabi mong alat-alat lang siya, you want to build complexity, di ba? So pag nagluluto tayo, when we combine all these flavors, it becomes more interesting to the palate. Isa sa mga nakilala ko sa food adventure na ito na nakamaster na ng paggamit ng asin at alat para makagawa ng panalong sangkap ang sausawan ay si Sir Minandro, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking producers ng bagoong at patis sa Pangasinan, ang Merlis Bagoong. Sa dami ng nagbabagoong dito sa amin, kasi seasonal lang ang alamang. Opo. Pagka seasonal lang, doon lang sila nag-aalamang. Ako po yung pinakaunang nag-storage dito sa amin, sa Lingayen. Kaya pag wala na pong huli yung alamang, kasi seasonal, dito na lahat takbo ng mga kapares kong nagbabagoong, dito na sila kumukuha sa amin. Kaya halos dito po kami nagsimulang umasinso sa alamang. Ayan po yung lagayan ng bagoong isda. Lagayan namin for 6 months ang maghihintay na para babango siya. Tilis din po ito. Dilis din. Ayun, oh. Yung bango, ayun yung sinasabi mo, sir. Yung aroma. Lalabas. Mas lalo ito mga... Kakagutom, naglalaway ako. Mag 2 months pa lang ito. Pero mabango na, parang hinahanap niya na yung pipigaan mo ng kalamansi, tapos mainit na kanin, tapos steamed na talbos ng kamote. Opo. Oh, Lord! No? So, ito po yung, kumbaga naburo na natin na isda. Opo, Kasi ang nangyayari po dito, yung ilalim, yung bagoong. Opo, yung laman. Kumakatas yan, yung umaangat, yun po yung patis. Patis. Para lang po mas ma-imagine ng ating mga kapuso sa bahay. So ito po yung bagoong. Ito yung bagoong. Yan. Ito yung patis niya. Yan yung patis, yan po yung binibenta Oo. sa bilihan natin na ito. Yan, purong patis na ganyan. Ganito na siya. Okay. Meron ba kayong mangga dyan, sir, na puno? Ito naman yung ginisang alamang. Harap. Tsaka ang bango po ng bagoong. Talaga. Winner. Sa bawat butil ng asin, nagiging buhay ang lasa ng pagkain Pilipino. Mula sa simpleng daing, itlog na maalat, hanggang sa masarap na bagoong, ang asin ay hindi lang pampalasa, kundi isang mahalagang bahagi ng karanasang pagkain na nag-uugnay sa atin sa ating lupa, dagat at tradisyon. Na ilalabas ng alat ang natural na lasa ng mga sangkap at pinasasarap nito ang bawat kagat na siya namang nag-uugnay sa malalim na kwento at tradisyon na nagpapaalala sa atin ng sarap na maging Pilipino. Unang tikim pa lang yan ang exciting na food adventure natin. Samahan lang kami sa pagpapatuloy ng ating Celebration of Flavors, Food Explorers!